Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulutan ng palaman ukol sa mga gawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya isya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng kuro-kuro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang ating balita si Boyet Guillermo. Hello! Hi! Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Narito naman po ang isang edisyon natin ng ating programa. Tayo po ay nasa araw po tayo ng Huwebes. Nako, araw po tayo ng Huwebes, November 30, 2023. At itong petsang ito, ito yung petsa na kagigiliwan, kasisiyahan ng ating mga anak. Yan, ang mga bata. Sapagkat ang tatay at ang nanay ay katapusan ng buwan, yaan ay sweldo. Sweldo, kaya naman masayang-masaya ang ating mga anak. At ganitong oras, 5:00, yung mga manggagawa ay pauwi na at kayo ay merong daladalang sweldo. Abay, inyo pong pag-ingatan ho yan. Dapat hong makarating ng buo
Buo sa inyong mga asawa ang inyong pinaghirapan. Buo. Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid. May kumukontra. May kumukontra, mga kaibigan, sa sinabi po natin, ha? Buo, dapat ho buo. Sapagkat, kinakailangan maisurrender ng buo para magkasya. Magkasya ang pagbabudget ng asawa. Sapagkat ngayon ay sabi nga mataas ang bilihin, ano? Mataas ang bilihin, kaya kinakailangan ma-budget ang pinaghirapan ni tatay o ni nanay. Kailangan magkasya muli sa susunod na kinsenas. Kinsenas Diaz. Kinsenas Diaz, Kinsenas Diaz. Umabot ang kinita. Kasi kinakailangan meron din hong matira na pamasahe ng tatay para makapasok at makakumpleto muli ng Kinsenas Diaz. Nang sa gayon ay makasweldo muli. Ganyan lang buhay no? Ganyan talagang buhay ng mga manggagawa. Kinakailangan magtipid-tipid. Kinakailangan nating magtipid. Alright. Muli po, ang inyong pong lingkod ay nag-aanyaya. At tayo ay pumapalaot agad. Nag-aanyaya po sa inyo na ako po ay samahan sa isang oras po nating programa. Tagos po tayo hanggang alas 6. Alas 6 po ng gabi. Kaya't yung mga kababayan nating nanonood na sa mga oras na ito, yan ay inyo pong huwag kakalimutan na i-share ang ating programang ito. I-share at sabihin sa mga kaibigan, mag-like, at manood. Samahan tayo na magbalitaan at tayo po ay sa likod ng mga balita ay ating po mga tatalakayin po yan. Yan, alright. Napakabilis talaga ng panahon. Webes na, At ilang araw na lang, ilang araw na lang, 25 days na lang ho yung tulog natin, at sasapit na ang Pasko. Kaya naman talaga, ang ating mga kababayan, andun na, talagang pinaghahandaan na ang pangregalo. Kaya tandun sa lugar na mura ang bilihin na panregalo. Andyan sa Divisoria, sa Baclaran, pero yung iba gusto pa rin yung mga taga rito sa parte ng Las Piñas, Parañaque, Makati, ang gusto niya Baclaran. Yung iba gusto sa Divisoria dahil talaga naman talagang medyo mas muras doon. Mas mura at marami. Maraming mabibili. Kaya yung ating mga nanay, mga nanay, tatay, yan, namimili na ng susuote ng kanilang anak sa Pasko. Sapatos, nako, murang-mura ang sapatos, Yan sa Baclaran at saka sa Divisoria. Mga laruan na pangregalo. Meron pong paalala ang ating pong pamahalaan, lalo na ang DTI. Yung mga laruan na ipangririgalo, inyo pong suriin. Sapagkat di umano yung mga mga na ho niya yan, mga laruan, meron daw pong lead content.
na nakakasama sa kalusugan ng bata. Ano? Kaya yan, kayo po ay maging mahusay sa pagpili ng mga laruan. Oo. Naiisip nyo ba no naisip nyo ba na kapag iba ang amoy ng laruan, 'di ba, yung masakit sa ulo, may mga laruan na talagang lalo na yung mga plastic, rubber, pag inamoy mo ang sangsang sa ilong, masakit, masakit langhapin. Kaya yun, mag-iingat po tayo. Ingatan ho natin ang ating mga anak na makapaglaro ng mga laruan na merong lead content. Yan ang paalala ng DTI. Speaking of paalala, yung mga Christmas light, Christmas light na depektibo, mga substandard, yan, pinagbabawal po yan. At kayo ay wag na hong magtangkapang bilhin yung mga mura. Sapagkat bibili ka nga ng mura, gusto mong maging masaya ang loob ng iyong bahay at madama ang spirit of Christmas. Kung mauuwi naman sa trahedya, ang iyong pagmumuni-muni, yung iyong tawag diyan, yung iyong pagdadama, pagdarama ng spirit of Christmas sa loob ng bahay, mauuwi sa trahedya. Biglang yan. Biglang kislap, hindi na kislap ng ilaw, kundi kislap na ng kuryente. At yun ang iniingatan ho ng DTI, na wag hong mauwi sa sunog or masunog ang inyong bahay ng dahil lang ho sa murang halaga na binili ho ninyong Christmas light, yung mga substandard. Alam nyo kasi ang ating mga kababayan talaga, ang ugali ho, bahala na, bahala na. Mahirap hong isugal yung ating kabuhayan, yung ating pamilya, yung ating bahay, ang ating mga ari-arian. Mahirap hong isugal sa kukonting halaga, sa murang halaga ng Christmas light na bibilin ho ninyo kumpara sa mawawala. Kaya tayo po ay maging matalino. Maging matalino para rin ho maiwasan ang sunog. Siguro ay limitahan ho ang pagbukas. Limitahan ang bukas ng Christmas light. Kung tayo po ay oras na matutulog, patayin na ho natin yan. Sapagkat wala naman ho na makakapansin yan, or diba, wala na hong manonood ng ganda at kinang ng Christmas light. Kaya dapat kung tayo matutulog, para maiwasan ang mag-short o mag-shortage yung mga kuryente na yan, o yung wire ng Christmas light, ay patayin na lamang po. Patayin na lang, hugutin sa saksakan para safe, safe at wala hong mag-shortage ho dyan na linya ng kuryente ng Christmas light. At marami na hong mga pangyayari, marami na hong pangyayari, kaya ito ang ating Department of Trade and Industry
ay hindi ho nagpapabaya, hindi nagkukulang ng paalala sa ating lahat na tayo ay bumili ng substandard. Marami hong mga ano ho dyan, marami hong meron hong tatak na dumaan ho sa pagsusuri ho ng ng DTI. May mga tatak ho yan, may mga sticker. Oho, may nakalagay ho ICC. Oho. Ano ba yung ICC? O yan, yung ICC ho, hindi ho yung International Court, ano ho? Ayan, ano ba yung ano na yon? International Court. Ayan. Kaya may mga tatak ho yun. Ayun ang piliin ho ninyo. Oo. At yan naman ho ay kukunti lang naman ho ang diferensya ng presyo. Oo, konti lang naman ho ang diferensya. Doon ka na. Doon ka na sa sigurado. Sigurado na hindi 'di ba, hindi papalpak, hindi lilikha ng sunog yung produktong bibilin mo, lalo na sa Christmas light. Yan mga paalala. At syempre, paalala pa rin. Paalala pa rin po habang habang namimili, iingatan ang mga mahalagang gamit, bagay. Oo, mahalagang cellphone, yan. Yung mga pinamili ho ninyo, kayo ho ay baka nahihilo na sa kaiikot na pamimili ng murang bibilhin, nahihilo ka na, yung binibili baka bayad ka ng bayad, hindi mo naman kinukuha. Merong ganon bayad ng bayad, namimili, tapos nakakalimutan yung binili. Hindi na kinukuha. Kaya't magugulat na lang pagdating sa bahay, may binili kong ganito at wala dito. Ano ito? Kung madudukutan naman ako, syempre lahat ng pinamili ko mawawala. Tanging yun lang ang nawala. Di ba? Yan. Kaya kailangan ang ating kaisipan, ang ating pag-iisip gising na gising kapag tayo'y namimili. Huwag tayong masyadong focus sa pamimili. Makikiramdam din habang namimili. Sa parte dyan sa Divisoria, sa Baclaran, sa dami ng tao dyan. Andyan ang malilikot ang kamay. Ang pamilya ni Mando. Yung mga mandurukot, pamilya ni Mando. Andyan din kunwari nakikipagsabayan yan ng lalo na pag yung paninda ay kinukuyog ng tao. Nako. Di ba? Namimili ang tao, kinukuyog yung yung paninda. Andyan din si Mando. Nakikipili. Kunwari namimili. Yung pala ang pinipili, yung bulsang mataba. Yung bulsang mataba na maraming laman, ang maraming pera. Kaya higpitan ang hawak ng pera. Siguro hawakan nyo na yung pera ninyo. Kaya lang minsan din hawak mo na yung pera, nabibitawan pa rin Kapamimili mo, binitawan mo yung pera. Hindi mo napansin. Ay, nako. Doon na lang sa bulsa. Sa bulsa na lang. Pag hiwalay-hiwalayin yung barya at saka yung buo. Yung mga barya-baryang papel na maliit ang halaga, maliit ang value, sa kabilang bulsa. Yung mga ubi-ubi dyan. Ubi ba ang tawag doon?
ilagay sa kabilang bulsa, na sa harapan, wag na sa likuran kasi pag nalagay mo sa likuran yan, nandiyan na yung oo, madali rin hong madukot. Ano ho? Kaya sa harapan na lang din. At alisto lagi pag dudukot ng pera, lingon sa kaliwat kanan. At baka tinitiktikan ka na. Ha? Tinitiktikan ka ni Mando kung papaano ka bibiktimahin, kung papaano ka maiisahan. Ako, ang gagaling yan. Magagaling yan. At ngayon, papalapit nga ng papalapit ang Pasko, maraming mga modus. Oo, marami hong mga modus na gawain ngayon para makapanloko ng kapwa ang mga masasamang loob. Ano ho, maging ano po kayo, yung mga budol-budol ho dyan, dahil ang lahat ay nangangailangan ng kwarta sa panahon ng Pasko, ano, kaya nagdo-double time po yung mga masasamang loob. Snatching, ayan, mga snatching, mga wag na ho kayong uuwi kayo uuwi ng 10 oras ng gabi at maglalakad lang kayo sa iskinita. Nako, andyan, ibang klase na ho kasi ang mga snatcher ngayon. Di motor na ho sila. Hindi na ho takbuhan ng labanan Di motor na sila. Pag in-snatch yung bag at gustong snatchin sa kanilang bibigtamahin, yun, maano ka na. Makakaladkad ka pa kapag ayaw mong bitawan. At nakakalungkot, yan, may mga baril, may mga sandata na handa talagang manakit. Handa talagang manakit, wag lang ho sila mahuli. Kaya alisto ho tayo sa mga nagmumotor. Oo. Hindi ho natin ma-identify ng husto sila kung sino yung riding in tandem, kung sino yung legit na riders, legit at mga snatcher. Hindi ho natin makilala ng gusto. Pero kung magiging mapanuri ho tayo, magagawa mong magingat. Hindi ba? Tingin-tingin ka sa paligid mo at baka ayan ho ay mga hindi kalayuan. Oo. Na kunwari may iniintay. Pagka may mga iniintay-intay, dalawa sila o kaya ay isa lang siya na nag-single na pero yung isa ay nakababa na at maglalakad, sabay hablot o tutok sa'yo, sabay sakayhan. Kaya mapanuri, no? Maging mapanuri po tayo sa ating paligid. Huwag ho tayong laging anong tawag ko diyan? ANGA. ANGA times 2. Ayan, kasi pag ganun doon ho tayo napapahamak. Kapag ang layo-layo ho ng ating isip. Kumbaga sa absent-minded ka. Hindi bukas ang iyong pag-iisip Hindi alerto kumbaga sa iyong paligid Wala kang pakialam. Hindi po pwede yung ganun. Tatandaan po natin kapag tayo nasa labas ng bahay, yan, kinakailangan mong gamitin mo yung iyong pagiging mapanuri. Gamitin mo yung pag-iingat mo. Yung pagiging alerto mo. Yan. Dahil ang hirap.
maraming posibleng mangyari kapag sa labas ng bahay kapag nasa ibang lugar ho tayo. At syempre, para hindi rin ho tayo mabiktima, unang-una sa lahat, huwag kakalimutan na magdarasal bago umalis ng bahay. Number 1 ho yan. At tsak yun, kapag nagawa mo yun, ikaw ay nagpabasbas sa ating Panginoon, sinabi mo, Lord, may pupuntahan ako, gabayan mo ko. Pag sinabi mong gabayan mo si Lord, gagawin ni Lord yun. Oo. Sa lahat ng Diyos, ang ating Panginoon ang masunurin. Tayo lang mga tao ang hindi talaga masunurin. Ang ating Panginoon, Panginoon na natin, na sumusunod pa sa atin. Tingnan nyo ang kabutihan ng Panginoon. Tinatawag natin siyang Panginoon. Oo. Pero, siya ang inuutusan natin. Sa kabila naman nun, di ba, tumutugon ang ating Panginoon. Tumutugon siya sa iyong sinabi, Lord, gabayan mo ko. Ingatan mo ko. O hindi ba't nakakarating ka sa iyong patutunguhan kahit ang layo-layong lugar sa ibang bansa? Nung nabanggit mo yun hindi ba't nakarating ka ng matiwasay at ligtas? At sa iyong pag-uwi, ganun pa rin? Di ba? Nakauwi ka ng ligtas, matiwasay, buong buo, walang hassle, walang hassle, walang problema, walang aberya, hindi ba? Kaya, gano'n wag kakalimutan na isama natin sa ating patutunguhan ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos. Isama natin siya. Pagkasama natin siya, yon, tayo ay ligtas. Tsak yun. Ligtas ka sa iyong patutunguhan. Huwag kang larga lang ng larga. Oo, na hindi ka nagpapabasbas. Huwag kang larga ng larga. Simple lang. Bumulong ka lang. At ikaw ay mag-tanda, mag-sign of cross. Pag sign of cross, banggitin mo na si Lord. Lord, tara na. Sama ka sa akin. Doon sa Baklaran. Doon sa Divisoria, mamimili ko. Babantayan ka ni Lord. At poprotektahan ka. Hindi ka madudukutan. Hindi ho natin hawak ang ating mga pupwedeng mangyari. Ang ating Panginoon Diyos lang ang pupwedeng pumigil ng mga pangyayari, masasamang pangyayari sa buhay natin. Ang tanging Diyos lamang po ang makakapigil niyan. Kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon, sa Diyos, na makapangyarihan siya, lahat magagawa niya para sa iyo. Kaibigan, kapatid, kaya huwag tayong manghihinawa. Huwag tayong magsasawa. Sapagkat gustong-gusto ni Lord na tayo ay laging bukang bibig. Ang bukang bibig natin ay siya. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Salamat Lord. Mas gusto niya yun. Yan ang gusto niya na lagi nating binabanggit ang pangalan niya. Diyos ko po. Yung iba dyan, di na makatawag Tsaka lang nakakatawag kapag naramdaman ng lindol. Yan, lindol, kumakalampag na ang bubong ng bahay. Kumakalampag at natatakot na liparin ang bubong ng bahay at gumegewang-gewang na ang kanyang pader, ang bahay ng kanyang dingding. Tsaka lang sasabihin, Diyos ko po.
Huwag niyo po kami. Tsaka lang nababanggit ang ating Panginoon kapag may problema. Hindi ganun. Oras-oras. Oras-oras so kinakailangan tayo ay tumatawag sa ating Panginoon sapagkat oras-oras din po pwedeng may mangyari sa atin. Oo, yan ang tatandaan po natin. Oras-oras maaaring may mangyari. Andyan, bigla kang bagsakan ng bomba. Hindi mo alam. O minsan naligawan ka ng bala dyan. May nagpaputok sa taas. Isang responsableng gun owner nagpaputok sa taas. Ang bala tumama sa tuktok mo. Hindi natin alam. Yan ang tatandaan natin. Hindi natin alam ang maaaring mangyari sa bawat isa sa atin sapagkat hindi natin kontrolado yan. Ang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat ang makakapigil, makakapagpahinto ng mga bagay na yan. Alright, so tayo po'y babati po muna. Babati muna tayo. Ayan, si Tani, naka-standby na for report. Naka-monitor siya ngayon. Oy, si former Eduardo Vargas, former barangay captain ng Panapaan 6, Bacoor City. Yan, Kapitan Eduardo Vargas, watching siya ngayon. Salamat, Kapitan. Aking una kay Iya, 2. Sarah May, at saka si Nerly Guillermo. Yung mga apo ko wala pa yung mga apo ko yung aking mga masugid na apo na palaging wala pa. Alright? Okay, so share sa programa. At welcome. Sabi mo sa kanila, sa inyong mga friend, welcome ang pagbati rito. Yung gusto nyong batiin na sila ay nagdiriwang ng birthday, nagdiriwang ng anibersaryo. Welcome na welcome dito sa programang ito sapagkat yaan ay bahagi ng ating programa, bahagi ng ating serbisyo na kayo ay mabati, ma-acknowledge, at mabasa ang inyong mga inspirational message sa inyong mahal sa buhay o kaya sa inyong mga kaibigan. Okay? Right. So, dako po tayo, no? Sa pahapyaw lang ho tayo na usapin tungkol po, mga usapin po rito sa ating bansa. Ano ba itong usapin ho natin, itong mga nakaraang araw, kung natatandaan po ninyo, nagpalabas po ng resolution ang lower house, ang ating pong mababang kapulungan ng Kongreso, ang Kamara. Nagpalabas sila ng resolution na nanghihimok nanghihimok po sa ating pamahalaan, sa administrasyon na makipagtulungan. Makipagtulungan daw po. Kaugnay po ng gagawing investigasyon po ng ICC. Mga mambabatas na po ang nananawagan. Ang mga mambabatas po ay inihalal. Inihalal po sila. At ang Kamara ho ay isa sa haligi. Isa sa haligi ng ating pamahalaan. Sila ho yung gumagawa ng batas at pinipresenta ang bawat lugar, ang bawat distrito sa ating bayan. Ang investigasyon po ay
kaugnay po ng war on drug ng nakaraang administrasyon. Aha. Ngayon, hindi pa rin ho nabibigyan ho ng linaw, no ho, na kung bibigyan ng kapahintulutan, no ho, at ang iniintay na lang ho ang katugunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung papayagan. Kung papayagan na mag-imbestiga ang ICC. Ang ICC po, yan, tayo po ay ito po ay yung tinatawag nga po na International Court, na kung saan dito ho ay tayo ay miyembro, subalit tayo po ay bumitaw ho rito, bumitaw ho tayo rito bilang miyembro, pumalas, kumbaga, pumalas ho tayo noong March 2018. Ang war on drug ng ating dating administrasyon ay nagsimula yan, simula nung maupo ang bagong Pangulo, ang Pangulong Duterte, nung June 30, na kung saan ay simula noon ay umabot po ng 12,000, 12,000 ang mga Pilipino ang namatay sa war on drug. Karamihan po diyan ay mahihirap. So, yun ang nais imbestigahan ng ICC, sapagkat napagdududahan po ang mga operasyon na ginawa ng ating PNP na nauwi sa pagpatay o nauwi sa pagpatay doon po sa mga hinihinalang pusher, hinihinalang user. Napagdudahan po yun. At meron din naman po, bakit to napagdudahan? Dahil meron din naman po na napatunayan na ilang mga kagawad ng ating pulis na mali ang isinagawang operasyon. Kung di tayo nagkakamali diyan sa partiho ng Maynila. At umabot na rin po ang mga investigasyon sa Senado. Inaalam kung papaano nangyari, napatay ang subject ng operasyon, na kung saan ay ang sinasabi ay lumaban sa kapulisan. Walang problema. Na talagang lumaban ay nararapat lang pagtanggol ng ating kapulisan ang kanila namang sarili. Sapagkat sila ay tagapagpatupad ng batas. Subalit yun nga ho ay napagdudahan at maraming mga pamilya ang sumisigaw ng katarungan, sapagkat ang ibang napatay na nagbuwis ng buhay sa operasyon ay yung iba ho ay napagkakamalan na hindi naman daw po
user, ano ho? Kaya't ganun ka pursigi po ang ICC na malaman, ano ho, malaman ang katotohanan sa likod po ng war on drugs. So, handa ang ating PNP na imbestigaha, na sila ay sumailalim sa investigasyon. At ipinahayag nila na base ho yun, depende po yun sa kung ipag-uutos ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tinihintay na lamang ang naging desisyon ng ating Pangulo kung ano ang kanyang posisyon. Ano po? Kaya itong mga bagay na ito ay ating pong susubaybay, antabayanan po natin kung ano ang magiging susunod na mga pangyayari. Kung pahihintulutan ng administrasyon natin ngayon na papasukin dito ang ICC para mag-imbestiga, marahil mabubura na yung maruming kaisipan or paghihinala ng iba kung bakit ayaw paimbestiga ang ating pamahalaan. Ano ho? Kaganang atin, kung totoo naman ang mga operasyon na isinagawa ng ating kapulisan ng mga panahon na yon, wala naman po tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikatakot. Di po ba? So, antabayanan ho natin, mga kaibigan, kung saan ano ang kahinatnan nito sa panawagan ng ating mga mambabatas na makipagtulungan ang ating pamahalaan sa ICC para sa kanilang isasagawang investigasyon kaugnay nga po ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Alright, so tayo po ay dako na po tayo, no? Sa ikalawang yugto ng ating programa. Yan. At tayo ay medyo kinakapos na sa oras. Okay. So, narito na ang ating mga ulo ng balita. Dalawang barkong pandigma o pandigma ng Pilipinas sinimulan ng gawin ng South Korea shipbuilder. Gobyerno ng Pilipinas ginagawa ang lahat ng paraan para sa paglaya ng 17 Pinoy seafarers na bihag ng Houthi rebel. Ika-10 batch ng OFW mula sa Israel nakatakdang umuwi ngayong araw. Pondong 541 milyong piso para sa climate project inalabas ng pamahalaan. Bilang ng nasawi sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao, sumampa na sa 11. Automatikong price freeze sa construction material sa mga lugar na hinagupit ng kalamidad. Isinusulong sa Kamara. Senator Hontiveros itinangging politika ang nasa likod ng resolusyong humihimok sa pamahalaan na makiisa
sa investigasyon ng ICC sa madugong war on drugs. DND nilinaw na wala pang peace negotiation ang pamahalaan sa CPP, NPA, NDF. Department of Justice suportado ang pagbibigay ng amnestiya sa ilang rebeldeng grupo. COMELEC hindi na papayagan ng Smartmatic Philippines na makihalaw o makilahok sa lahat ng COMELEC procurement. December 31 deadline para sa industry consolidation ng public utility vehicle monetization program tuloy ayon sa LTFRB. Qatar at Egypt patuloy ang pag-uusap para mapalawig ang ceasefire. Inihayag ng Philippine Navy o PN na opisyal nang sinimula ng South Korea shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries ang pagtatayo ng dalawang missile convert nito. Sa isang pahayag, sinabi ni PN spokesman Captain Benjo Negranza na sinaksihan ng Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. at iba pang ranking official ang mga seremonya sa pagbubuo ng barko sa shipyard ng kumpanya ng Southern City of Ulsan ng South Korea noong November 22. Ang mga barkong ito ay nilagyan ng mga makabagong armas, sensor at sistema na maaaring tumugon sa iba't ibang sitwasyon sa seguridad sa dagat. Ang mga convert o corvette ay maaaring magsagawa ng anti-air, anti-surface at anti-submarine warfare operation at maaaring gumana ng nakapag-iisa o makipagtulungan sa iba pang mga modernong barkong pandigma sa loob ng tinatawag na Surface Action Group. Ang unang corvette ay nakatakdang maihatid sa 2025 habang ang pangalawa sa 2026. DZGG. Puspusa na ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan matapos kumpirmahing nasa maayos na kalagayan ng 17 seafarers na bihag ng Houthi rebel. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Jose Eduardo de Vega na ginagawa na nila ang lahat ng paraan para mai-release na sa lalong madaling panahon ang mga bihag na seafarers. Matatandaan ang 17 Pinoy seafarers ay kasama sa mga crew na hijack na cargo ship sa bahagi ng Red Sea base sa manning agency ng mga ito. Sa ngayon ay pinagpaplanuhan na ng pamahalaan katuwang ang ilang ahensya kung papaano ang magiging setup sa mabilisang pagpapalaya sa 17 Pinoy hostage. DZGG. Inaasahan ngayong araw ang pagdating ng nasa 36 na overseas Filipino workers, OFWs, na naipit sa nagpapatuloy na sigalot sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang mga uuwing OFW ay kinabibilangan ng 32 Pinoy caregivers at 4 na hotel workers. Tinatayang alas 6:20 mamayang gabi, nakatakdang dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ang mga naturang OFW sakay ng Philippine Airline o FAL Flight 731 mula sa Tel Aviv. Ito na rin ang ika-10 bat ng mga OFW na piniling umuwi sa bansa matapos maipit sa gulo sa pagitan ng Israeli forces at ng militant na rebel group na Hamas ng Palestine. Samantala, tiniyak naman na matatanggap ng mga naturang OFWs ang tulong na bibigay sa kanila ng pamahalaan upang nakapagsimula ng panibagong buhay sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. DZGG. Inilabas na ng pamahalaan ang 541 na milyong pisong pondo para sa 6 na climate change adaptation project sa iba't ibang komunidad
Nabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang People's Survival Fund ng bansa at ang mga pinopondohan nitong proyekto ay magsisilbing bantay para mabawasan ang epekto ng climate change sa Pilipinas. Kabilang na dito ang climate change sa field school para sa magsasaka sa Mountain Province, pinauunlad na flood management system sa Bukidnon at solar irrigation system sa Isabela. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng buwanamanong pagulat mula sa labas ng ating himpilan, gobyerno. Nanindigan na mananatili ang terror tag ng Red hanggang sa maabot ang huling kapayapaan. DZWG Patrol Report. May Laurenio ang magbabalita. Sige nga, Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, nanindigan si National Security Advisor Eduardo Año na mananatili ang terror tag ng gobyerno sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front at mga kaalyado nito hanggang sa maabot ang huling peace settlement sa pagitan ng dalawang partido. Ang pahayag ni Año ay tugon sa kahilingan ng NDF na tanggalin ang terrorist tag ng Anti-Terrorism Council ng gobyerno noong Hunyo 2021. Una rito, nagkasundo ang pamahalaan at NDF sa isang prinsipyo at mapayapang paglutas ng armadong tunggalian sa pamamagitan ng paglagda sa magkasanib na pahayag sa Oslo, Norway noong November 23. Ayon kay Anyo, nagiging maingat sila sa mga negosasyong pangkapayapaan sa kilusang komunista at mga kaalyado nito kung saan marami silang hinihingi mula sa gobyerno, kabilang ang pagpapalaya sa mga nakakulong na leader nito. Sinabi ni Anyo na magpapatuloy ang mga operasyon ng militar at pagpapatupad ng batas laban sa mga rebeldeng komunista kahit sa panahon ng Pasko. Ako si Zara May Laurenio nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laurenio. Umakyat pa sa 11 ang naiulat na nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao nitong November 17, 2023. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMZ. Isa rito ang kumpirmadong nasawi dahil sa lindol kung saan nadagdaga ng isang 78 taong gulang na lolo matapos gumuho ang mga bato habang nagpapahinga, partikular sa Butuan, Jose Abadsa Santos, Davao Occidental. Samantala, ang 10 naiulat na nasawi ay patuloy pang bineverifika. Nakapagtala rin ang NDRRMZ ng 37 sugatan na kinabibilangan ng mga nabagsakan ng puno, debris at pagkasugat mula sa nabasag na gamit sa bahay. Sa pinakahuling tala ng NDRRMZ, nasa 16,598 na pamilya o halos 80,000 individual ang naapektuhan mula sa 120 na barangay ng Region 11 at 12. Kabuang 5,407 na kabahayan ang winasak ng lindol kung saan 4,733 ang naitalang partially damaged at 674 ang totally damaged. DZWG. Isinulong ni Agusan del Norte, 2nd District Representative Dale Corvera ang pagpapatupad ng automatikong price freeze sa presyo ng mga construction materials sa mga lugar na nasa state of calamity. Layunin ng House Bill 9628 na inihain ni Corvera na matulungan ang mga biktima ng kalamidad na makabangon sa pamamagitan ng automatikong price control sa presyo ng mga materyales para maisiayos ang kanilang mga nasirang bahay at iba pang ari-arian. Ayon kay Corvera, madalas ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin tuwing may sakuna dahil sa law of demand and supply. Inahalimbawa ng kongresista ang pag-triple sa presyo ng mga construction materials noong panahon ng bagyong Odette. Kaya nahirapang bumili ng abot-kayang materyales na gagamitin sa pagkumpuni ng kanilang mga bahay ang mga nakaligtas sa kalamidad.
DZGG. Itinanggi ni Senator Risa Hontiveros na may politika sa likod ng kanyang paghahain ng resolution patungkol sa panghikayat sa pamahalaan na makiisa sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa madugong war on drug ng nakalipas na Administrasyong Duterte. Kung mababatid kasi, ang Kamara ang naunang nagkain ng parehong resolution kung saan kinuwestiyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang timing dahil mayroong namumuong gusot ngayon sa pagitan ng ilang mga kongresista at kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Hontiveros, kung timing lang din ang pag-uusapan, 7 taon nang delayed ang resolution na ito para sa mga pamilya at mga naulila na mga naging biktima ng kampanya kontra illegal na droga. Bukod dito, hindi naman na bago ang resolution dahil taong 2017 ay nagsagawa na sila ng investigasyon sa mga naging biktima ng war on drugs tulad sa pagpatay sa 17 taong gulang na si Kian de los Santos. DZGG. Wala pang gumugulong na usapang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at CPP, NPA, NDF. Ito ang nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kung saan tanging exploratory talks pa lamang ang nangyayari sa magkabilang panig. Dahil dito magpapatuloy ang law enforcement operation ng Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Nabatid na planong tapusin ng militar ang Communist Armed Conflict ngayong taon. Habang inanunsyo ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na hindi niya irerekomenda ang suspension of military operation sa CPP, NPA, NDF ngayong panahon ng Kapaskuhan. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, iba't ibang makukulay at nagniningning na ilaw. Nagliwanag sa TLC Park, Lakeshore, Taguig City. DZGG. Patrol Report. Si Sunny Cabira lang may bitbit ng balita. Sige na tayo sa detalye. At muling nagliwanag ang TLC Park sa Lakeshore, Taguig City matapos buksan sa publiko ang pinakamalaking parke ng ilaw sa bansa, ang Christmas by the Lake. Pinangunahan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang pagbubukas ng switch sa libo-libo at iba't ibang nagniningning at nakakasilaw na kulay ng mga ilaw na pinalamuti ang Christmas tree at atraksyon. Ngayong taon, ang magandang 6 na ektaryang tanawin sa tabi ng Laguna Lake ay nangangako ng mas nakakasilaw na pagpapakita ng mga ilaw at atraksyon na nagtatampok ng mga Instagram-worthy na lugar na gagawing tunay na hindi malilimutan ang Kapaskuhan. Ipinagmamalaki ni Mayor Lani Cayetano ang anay kanilang probinsyudad na isang lungsod na mai-enjoy ang finest amenities of a modern city na umano'y napaka-unique dahil mararamdaman ang charm ng isang probinsya. Sa pagbida ni Cayetano, sinabing saan ka makakakita ng lungsod sa Metro Manila na ganito at masaya silang i-share ang kanilang kaligayahan sa mga Taguigueño at sa iba. Sa pagpasok sa TLC Park, sasalubong sa mga bisita ang malawak na concert ground na pinapaliwanag ng libu-libong ilaw. At kung gugutumin, mayroong food kiosk at isang stage na nag-host ng mga kapanapanabik na kaganapan sa buong season. Tampok din sa TLC Lights of Christmas Park ang Aqua Luna Lights and Sound Show featuring laser and beam animations na sinabayan ng beautiful sound effect na tunay na mabibighani sa pakiramdam at pupunuin ang iyong puso ng kagalakan. Mamamangha ka naman sa graffiti tunnel, isang blacklight art na karanasan ay nagpapakita ng mga kamangha-manghang mural ng mga lokal na artist gamit ang mga fluorescent na materyales. Maaari namang mag-post ng larawan sa I Love Taguig installation o ang hand heart at giant coloring floor.
Masaya din puntahan ang Heart Tower at ang 3D lighted church, isang maningning na replika ng makasaysayang Santa Ana Church na itinayo noong 1587 at itinalaga bilang minor basilica noong 2022. Sa inyong patuloy na paglilibot, masasaksihan ng mahigit 100 mga atraksyon at damihin ng mahiwagang dancing light tunnel at tuklasin ng mga mapang-akit na silhouette na nilikha ng mga ilaw na itlog. Magpost sa tabi ng mga puno ng prisma para sa perpektong timpla ng kalikasan, sining at geometry. Pagnilayan ng buhay habang naglalakbay ka sa Maze of Life. Ang isa pang highlight sa TLC Park ay ang Aqua Luna Lights and Sound Show na nagtatampok ng mga laser at beam animation na sinabayan ng magagandang sound effect kabilang ang isang kahangahangang palabas sa aerial lights. Huwag din palampasin ang regalo ni Kaimana, isang palabas na puno ng mga aral sa buhay na tumutugtog tuwing 30 minuto simula alas 6 ng gabi. At magpakasawa sa gastronomic break sa TLC Food Park, galugarin ang food strip sa kahabaan ng Laguna Lake at tapusin ang iyong paglalakbay sa Mercado de Lago Food Park. Ang pagbabalik mula noong nakaraang taon ay naghihintay ang The Walkway of Lights na nag-aalok ng pathway na puno ng mga nagniningning na display at magagandang tanawin. Para sa dagdag na kaginhawaan, ang pagsakay sa tren sa Nayon ay magagamit para sa mga nakakatanda, mga taong may kapansanan at mga buntis na kababaihan. Ang Lights of Christmas ay pet-friendly kaya maaaring dalhin ng mga bisita ang kanilang mga fur babies. Gayunpaman, ang mga maliliit na lahi ng aso at pusa lamang ang pinapayagan. Ngunit dapat meron silang updated na anti-rabies vaccine, dapat din silang nakatali at may suot na diaper habang nasa loob ng atraksyon. Wala naman dapat ikabahala mga taong may sasakyan na pupunta sa Light Christmas Park dahil may nakatalagang parking area at mga medics at pulis. Ang liwanag ng Pasko sa Lights of Christmas Park ay bukas sa publiko hanggang Enero 14, taong 2024. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral! Sinuportahan ng Department of Justice o DOJ ang pagkakaloob ng amnestiya sa ilang rebelding grupo kabilang ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines o CPP-NPA, NDFP. Ayon sa DOJ, dapat mangibabaw palagi ang rule of law at ang pangangailangan ng mga ganitong hakbang upang makamit ang kapayapaan at national reconciliation. Handa ang kagawaran na makipagtulungan sa National Amnesty Commission para maproseso ang mga application para sa amnesty. Gayunpaman, hindi sakop ng proklamasyon ang mga may kasong kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism at iba pang paglabag sa human rights. Naniniwala ang DOJ na ang pagkakaloob ng amnesty sa mga rebelde ang magbibigay daan sa bagong panahon ng peace and reconciliation sa bansa. DZGG. Hindi na pinayagan ng Commission on Election o COMELEC ang voting technology provider Smartmatic Philippines na makilahok sa lahat ng COMELEC procurement. Matatandaan noong Hunyo ay naghain sina dating Information and Communication Technology Secretary Eliseo Rio, dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, Franklin Isaac at Leonardo Odonio ng petisyon. Nananawagang reviewin ang kwalifikasyon ng Smartmatic. Ayon sa mga petitioner, dapat daw ay huwag payagan na makisali sa bidding ang Smartmatic dahil sa pagdududa sa integridad sa mga nagdaang halalan. Pero nilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang kanilang naging desisyon ay hindi nakabase sa mga aligasyong inihain ni Rio at ng iba pang petitioner.
DZGG. Muling iginiit ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tuloy pa rin ang nakatakdang deadline para sa Industry Consolidation ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Layunin ng consolidation na ito na pagsamahin ang mga tsuper o operator sa iisang kooperasyon upang mas mapabilis ang paghahatid ng tulong gobyerno sa kanila. Ito ang naging tugon ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa banta ng ilang transport group na magkakasa sila ng malawakang tigil pasada sa buong bansa sakaling ipilit ng kanilang ahensya ang implementasyon nito. Sa kabila nito, minaliit lang ni LTFRB Chair Chopilo Guadis III ang banta ng naturang grupo. Una rito, nagbabala ang LTFRB na maharap sa kaukulang multa at multa at ano yan? Multa at pasura. Ang sinumang lalahok sa tigil pasada na magdudulot ng problema sa transportasyon sa Pilipinas. DZGG. Patuloy ang ginagawang panghihikayat ng mga opisyal ng Qatar at Egypt na muling palawagin ang ceasefire na ipinatupad. Ito ay para madagdagan pa ang bilang ng mga mapapalayang bihag na mga Hamas, gayon din ang pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza. Tiniyak din ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na patuloy ang kanilang paglaban hanggang sa huli. Mulaan niya nang magsimula ang labanan ay mayroon itong tatlong layunin na ang una ay mapalaya ang mga bihag, talunin ang Hamas at matiyak na ang Gaza ay hindi magiging banta ang Israel. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula naman sa labas ng ating bansa, Ukraine. Walang balak na umatras sa gyera nila ng Russia. DZGG. Patrol Report. Si Dance Guillermo magbabalita. Sige nga, Dan, sa detalye. Tiniyak ng Ukraine na hindi sila aatras sa ginawang paglusob ng Russia halos 2 taon na ang nakakalipas. Ito ang naging pahayag ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba sa pagpupulong ng mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Dagdag pa nito na ang issue area ay hindi lamang ang seguridad ng Ukraine at sa halip ay ang seguridad ng buong Euro-Atlantic space. Muli itong nanawagan sa NATO na dapat ay ipagpatuloy ang kanilang pagsuporta sa Ukraine para tuluyang matalo ang ginagawang pagsakop ng Russia. Mula kasi ng lusubin ng Russia ang Ukraine ay nakapagbigay na ang US ng mahigit na $40 billion na tulong at ang $61 billion na dagdag na tulong ay hindi inaprobahan ng Kongreso ng US. Ito si Dance Guillermo nagulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Okay, dyan po nagwawakas po ang ating po mga ulo at nagbabagang balita. Ngayong araw po na ito, araw ho ng Huwebes, November 30, 2023. Ang mga balitang yan ay nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZGG Broadcasting Studio. Ayan. Alright. So, wala na po tayong oras. Tayo po ay lumalabis. Kaya bago ang lahat, siyempre, babatiin po muna ang mga sumilip sa ating programa. Oy, si Paring Crispin Lambayan, ayan. Magandang hapon at salamat sa iyong panonood, Paring Crispin. At si Utol Danyo Guillermo, ayan, nanonood din. Okay. Alright, so, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob po ninyo sa akin at pagsama sa loob ng isang oras ng ating balitaan at pagtalakay sa mga likod ng balita. Maraming salamat. At syempre, tayo po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos
sa kanya pong patuloy na pagsubaybay at pag-iingat dito po sa DCWG Broadcasting Studio at syempre sa kanyang tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng paghahatid ng mga sariwa at nagbabagang balita at impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sa ngalan po ng aming News Director June Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam na taga-anyaya. Bukas po muli sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, magkita-kita at magkapanooran pa rin po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. 25 days na lang! 25 days na lang! Pasko na! Yan! Oo, talaga namang masayang-masaya mga bata. Alright! So, magandang gabi po sa inyong lahat! Diyos mabalo sa inyong gabos! Ang DCWG, inyo ito! Dito, kayo ang bida! Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.